Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, napakarami pong nating pag-uusapan ngayong araw na ito kasi meron pong pangyayaring malupit na nangyari ho dyan sa Malacanang. Kung ang buong Metro Manila ay bumaha, at eto namang Malacanang ay bumaha ng luha. Naku, bakit ko nasabi yan? Mamaya, easy. At saka lupit mga kababayan. Na-solve na ng ating Pangulo, minamahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot sa baha. Alam niya na po mga kababayan ang sagot sa baha. Mamaya. Ay nako, Panginoon ko, patawarin mo kami. Ano nangyari sa bayan namin? Bakit kami nagkaroon ng ganitong Pangulo? Ay naku, kasi naman sa inyo kasi alam mo yung pagka nakikita ko si Bongbong Marcos, para talagang gusto kong ibato yung telebisyon ko, kaya yung computer ko pag nakikita ko siya doon pag sa social media. Kasi malala na ho itong presidente natin. Alam mo, eto alam mo naman na number one ako nagsasabing yung mga nakaraang pangulo na katulad nung mga Dilawan, talagang malala, di ba? No, si PRRD lang ang talagang matino di ba? Tapos meron pa tayong banat na kay Leni Robredo na lutang, di ba? Talaga naman, lutang talaga siya pag nagsalita siya. Pero alam mo, hindi ko akalain na mas malala pa pala ito si BBM. Sobrang lala ni BBM, mga kababayan. Mamaya papakita ko sa inyo kasi ang ang lupit po ng mga nangyayari. Siyempre medyo may konti din tayong konti na lang sa impeachment Parang awa nyo na kasi sa totoo lang, wala na akong kwenta yung impeachment. Honestly ilan na? 13? 13 na nga ba? 13 days of impeachment trial. Ni isa wala silang na alam mo yon na mag-i-steer ng ating mga minds na masasabi natin, oo nga, medyo meron nga silang dito. Meron nga silang point dito medyo meron silang laban dito sa area na to. Sana man lang meron tayong ganung para baga exciting yung laban. Kasi alam mo, sa basketball dati ako nanonood ako ng basketball. Ang favorite ko noon Chicago Bulls, di ba? Chicago Bulls. Chicago Bulls, di ba? Yung sila Jordan, sila Rodman, sila Pippen, di ba? Yan yung mga pinanonood natin noon. Talagang pag sila pinanood mo, exciting. Pero nung after ni Jordan, parang yung NBA nawala na yung excitement Para sa akin, kaya tinigil ko na panonood So, nung panahon na nila Jordan, exciting talaga kasi hindi lang si Jordan, pati si Rodman, si Pippen, talagang kumpleto sirkado sila At talagang exciting yung mga last shot, ganun ba? Pero alam mo, may mga pagkakataon din na boring ang laro ng Chicago Bulls. Alam mo kung kailan? Pagtambak na po yung mga kalaban nila. Sa totoo lang pagtambak na po yung kalaban nila, boring na. Hindi ako nagbibiro. Bakit ako nasasabing ganun? Kasi alam mo, sana man lang, kung may laban, syempre laban yan basketball yan Sana man lang medyo, yung bagang, medyo may excitement yung dikit. Hindi lang pwede yung, tambak na tambak. Ang pangit to kasi pag tambak na tambak. Parang ganito nangyayari sa impeachment. Exciting sana yung mga bitaw na mga senador na katulad ni Senator Robin at Senator Amy. Kahit bitaw minsan ni Lacson, umaayos Bitaw ni Cayetano, bitaw ni Chis Escudero. Napakaganda ng mga bitaw nila. Pati yung defense, napakaganda. Yung excitement sana, ganun Kaya lang, wala talaga Parang hinahanap ko yung sinasabi nilang pasabog. Asa na ba yung lintik na pasabog na yan? Wala. Hindi mo napapansin? Kahit yung taong bayan nagsasawa na unti-unti. Yung paloob, pabagsak na. As in yung mga tao,
na nanunood. Dati, nung exciting eh. Exciting yan. Okay yan. We would really know if VP Sara Duterte committed a crime or anything that would make her impeachable na person. Parang ka-impeach. Yeah? Sana man lang mayroon tayong nakitang ganun. Alam mo, nung iniisa-isa na yung witness, walang bago. As in, yung mga witness na yon, lumabas na rin yon doon sa Committee on Justice sa Kamara. Ang bago lang ata dyan, dahil bagong appointed lang, si Matibag. The rest, kung ano yung sinabi nila sa Committee on Justice, the same shit, wala man lang bagong surprise evidence, surprise something na, uy, hindi natin nakita yan noon Yung ganun. Baligtad niya eh. Mas meron ba tayong hindi nakita from the defense kesa doon sa nag-aakusa? From the defense, at least nakita man lang natin na meron palang sulat itong kasundaluhan natin na nagsasabing na gamit ng tama yung confidential funds. At least may nakita tayong mga ganun, di ba? Nakita natin na yung mga witness pala ay hindi talaga inaral o hindi talaga nireview yung video, yung sa grave threat. At ito namang isang pagdating sa COA, ipinasa lang pala sa kanya yung mga report at narinig na lang niya yung mga desisyon at eventually nagbigay na lang siya ng opinion niya. Remember magpipresenta pa yung defense ng kanilang witness. The reason why ka nagpipresenta ng witness para tumibay yung akusasyon mo o yung depensa mo. For that matter, yung sa prosecution, dapat nagpipresenta ka ng witness mo para lumakas yung akusasyon mo. Di ba? Hindi baligtad. Nagpresent yung prosecution ng witness nila, lalong lumakas yung defense. Ganun na nangyari, baligtad. Kaya sabi ko, anong natutunan natin dito sa mga pangyayari nito? Natutunan natin yung hinahangaan ng iba na si pangalan no, si Kapunan. Diba? Yung wala. Wala palang alam. Ang alam lang, bastusin yung korte, maging bastos, maging rude. Diba? Ano pa? Yung natutunan natin, yung mga prosecution nila, wala din palang nagme-make up lang pala. Yun lang ang alam. Yung isa naman, naglalaway. Yun lang yung mga natutunan natin eh. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, pag-usapan na lang natin ibang bagay Kasi merong isang nakakalusot. Nako, sino yan? Merong isa ako narinig. Ito. This is something very, very, very intelligence community. Meron palang isang surprise na kandidato, di umano si Marcos. No? Mamaya pag-uusapan natin yan. Na mukhang ito ang magiging kandidato niya, kaya yung mga galaw niya ay in this direction. Mamaya, ikikwento ko sa inyo, kaya abangan nyo hanggang dulo Huwag kayo nga bibitaw. Kasi anytime pwede ko sabihin kung sino yan. Pero meron tayong surprise candidate si Marcos. Ito. Pag-usapan muna natin yung nasolusyonan niya ni ni Bongbong Marcos ang problema sa baha. Ayos. Ayos talaga, ayos. Ito. First time na nangyari rin mo. 3 days. Ayan first time na nangyari. So yung mga loyalistang vlogger na nagsasabi, panahon pa ni Duterte yan, panahon pa ni Duterte. Gago, ayan na nga yung amo ninyo. Yan na yung boss ninyo. Yan ba boss ninyo o si Romualdez? O baka naman si Auntie Claire? Ay. May alam ako. Meron ako narinig na conversation. First time nangyari si BBM na nagsabi, yung amo ninyo. Sago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito Dati hindi nangyayari yan Napuno daw. Napuno. Ano napuno? Napuno ng ano?
Tingnan nga natin kung ano yung napuno na yun. Napuno na ang init ng ulo ko sa'yo, hayop ka. Napuno na ang init ng ulo ng mga taong bayan. Pero dahil unang-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Almost 1 meter. Almost 1 meter. Kaya tayo nakakaganto, nagka-problema tayo ng ganito. Ayun, napuno. Ano daw? Napuno ng... Almost yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Tangin na. Shit! Ako may payo lang ako sa mga BBM vloggers Alam mo ako sa inyo, singilin nyo yung amo ninyo ng malaki. Kasi ang hirap ipagtanggol niyan. Ang hirap ipagtanggol niyan. Muntakin mo, kaya tayo bumaba. Dahil napuno na ng tubig. Dahil napuno na ng ulan, kaya tayo bumabaha. Shit! That is a very intelligent analysis. O analysism. Ang lalim nun, brad, Kaya tayo bumabaha kasi napuno na ng ulan. Alam naman napuno na ng bato. Alam naman napuno na ng buhangin. Tubig, syempre. Ay, naku buhay. Hindi ko na alam ang gagawin dito. Oo. Ano ba talaga nangyayari sa bayan natin? Ewan ko, pero kumbaga nga ganitong mga sitwasyon talagang ikaiinit ng ulo mo, brad, no? Ikaiinit talaga ng ulo mo, Kasi, inaasahan natin sa presidente yung kahit papaano magandang dahilan. Bakit bumaha? Maaaring sabihin niya dahil siguro yung mga basura nanggaling dito kaya pipigilan natin yung lalagyan natin dito ng harang para sa basura na yan o di kaya magkakaroon tayo ng mas malaking penalty pagka etong basura na nanggagaling sa mga katabing mga barangay. Alam mo yun, sana ganun 'di ba? Tapos kasi nasira yung mga kung ano mang mga flood control dyan, sana sisiguraduhin natin na magagawa ito in the next few days. Sisiguraduhin natin. Sana ganun di ba? Kasi that's hindi natin mapipigilan ng ang klima. Hindi natin mapipigilan ang mga disaster sa ating bansa. Hindi natin mapipigilan 'yan. Sabi nga, 'di ba? Act of God 'yan, di ba? So ibig sabihin, talagang mahirap pigilan yan. But, we can do something about it. Di ba? Pwede nating yung response natin, maaga-aga, maayos-ayos, sisiguraduhin, malinis, ganito, harang, maayos, may net, ganyan-ganyan. Sana ganun. Hindi yung biglang ang sagot sa'yo ng isang presidente na sana susolusyon ng problema natin. Hindi kaya bumaba kasi madami ang patak ng tubig. Isang buwan na kasi yan yung tubig na yan, sabay-sabay bumagsak, kaya binaha. Mr. Bongbong Marcos, alam namin tubig yan. Hindi naman po buhangin yan. Alam po namin na galing sa ulan yan. Hindi po yan galing sa dagat, hindi rin po yan kung saan galing. Alam namin, kaya nga 'di ba tayo binaha dahil umulan Grabe. Dinaig pa nito ang grade 1, 'di ba? Tanong mo sa grade 1 ng bakit tayo binabaha? Mas alam niya pa isagot di ba? Mas alam niya pa isagot kaysa dito. Anong klaseng mga kababayan? Parang awa niyo na Sa 2028 naman, umayos naman kayo sa pagboto. Please lang. Please lang. I mean, o sige, kung ito. Kunwari lang ayaw niyo si BP Sara Duterte. Kung ayaw niyo lang, pero imposible kasi karamihan gusto siya. Kung ayaw nyo lang, pwede ba wag naman tayong boboto ng ganito? I mean, yung someone na
Oo, hindi mga Duterte pero someone na hindi lutang, hindi ewan kung anong tawag mo dito. Pwede naman tayong kumukuha ng medyo matali-talino ng konti. Merong hands-on experience na ginagawa. Hindi ito. Bihira naman kayo, oo. Almost 1 meter. Almost 1 meter. Kaya tayo nakakaganto, nagka-problema tayo ng ganto. Anyway, you see the problem for yourself. All right, thank you. Ay, nako, grabe. Ewan ko. Ito. Ito pa. Ito, malupit po ito ha. May nangyari ho sa Malacanang. Ito, ikikwento ko na sa inyo. May malupit na nangyari sa Malacanang. Ay, nako. Meron pong dun, umiiyak. As in, pikod na pikod. Gigil na gigil. Gustong manakit. No wonder, ganun din yung mga troll nila eh. No wonder. Ito. Panoorin Good niyo. afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayaring insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. No wonder eh. Kaya ganito to. Kasi magulo rin yung presidente nito eh. Kaya ganito to. Pati ba naman yung mga ganyang laptop eh, pinag-uusapan pa? Grabe yung professionalism nito. Hindi Napakataas. siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Nagtataka daw siya ba't ini-interview si Rize. Tandaan mo, ano yan eh, minority leader yan eh, sa Kamara. Minority leader, alam mo ba ibig sabihin nun? Ngayon, ex-minority leader na siya kasi nga po, dahil sa tinanggal siya nung nagsalita siya laban kay Marcos. So ibig sabihin, very relevant yung sinasabi niya. Again ha, ito si Erice, dilawan to ha, para sa kaalaman ninyo. Hindi ito maka Duterte, pero bakit natin in-interview sa Vox Populi? Kasi nga po, dahil gusto natin marinig ang panig ng lahat ng tao. Whether you are against VP Sara Duterte or you are not for her, okay lang. As long as sabihin mo yung totoo, ano yung nangyayari sa bayan natin? Ano yung nangyayari? Di ba? Hindi yung gano'n na lang na, hindi, kasi hindi dapat yun i-interview. Wala kanya mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan.
Yan. Alam mo, itong hilig nitong sabihin eh. Ito, di ba? Yan din ang sinabi niya dun sa isang sinagot niya. Si Magalong. Sinabi niya, nag-imbestiga si Magalong. Nalaman niya na may ganito. Bakit hindi siya nagdemanda? May ginawa na ba siya? Gago. Hindi nila trabaho yon. Trabaho nyo yon. Kaya sila pumupuna, trabaho ninyo. Nagigets nyo ba? Trabaho po ninyo yun. Trabaho ng executive. Kung ayaw mong questionin ng Pangulo mo, abay bumaba na lang siya dyan, iba na lang. Hindi ko nga magets meron pa isang congressman, hinahanap si VP Sara Duterte, nasa dahig daw, kalagitnaan ng bagyo. Bakit? Siya bang dudun ang lulutas ng problema ng bagyo? Problema ng baha? Manggagago pala kayo eh. Ang lulutas ng problema ay yung presidente. Yung mga investigasyon, nag-imbestiga lang si Magalong dahil part ng trabaho niya yun, kinuha siya. Actually, sinabi nyo nga, consultant lang eh. So, hindi siya ang magdidemanda. Ang sinabi dito ni Magalong mismo, sinagot niya ito eh. Sabi ni Magalong, hindi ko trabaho yan, trabaho nila yan. Bakit siya ang pagdedemanda? Para bagang ang sinabi pa nga niya, kunwari may reklamo ka sa kumpanya, may irereklamo ka, sasabihin sa'yo ng boss mo, bakit hindi mo i-demanda? Bakit hindi ikaw gumawa ng solusyon? Hindi pwedeng ganun. Trabaho ng iba nirereklamo mo eh. 'Di ba? Halimbawa, yung supervisor mo, mali-mali yung binibigay sa yung data na kailangan mo sana doon para magawa mo yung trabaho mo. Alam naman sabihin mo sa supervisor mo, tabi nga, ako na nga lang gagawa ng data. Trabaho niya yun eh. So, irereklamo mo ngayon siya doon sa head ng kumpanya nyo, sa human resource. Sasabihin ninyo, Sir, ma'am, ito pong supervisor ko kasi, hindi ginagawa yung trabaho, tuloy nagkakamali-mali dito sa baba. That is the right way. Hindi mo i-confront yung pinaka-ano mo. Dediretso ka ngayon doon sa boss para sabihin na, ito kasi, para siya mag-aayos. Eto na naman si Erice. Pinupuna yung investigasyon. Anong magagawa ni Erice? Hawak niya ba yung mga investigator? Hawak niya ba yung mga pagpaparusa? Hawak niya ba ang DPWH? Hawak niya ba yung executive secretary? Anak na naman ng weteng Claire Castro, para kang tanga lang eh. Sa totoo lang para ka ng para kang siraulo na. Siraulo ka ba? Ay ako nagtatanong lang Medyo yung mga hirit mo talagang ewan ko sa'yo. Wala na sa lugar eh. Sobrang wala na sa lugar yung hirit mo. Sa totoo lang, Ito, tuloy natin. Anak ng weteng, kakainit ng ulo ito. Nakakainit talaga ng ulo itong si Auntie Claire. Talagang pag ito, naku, kung ako ang nanay nito, tatay nito, hindi ko talaga ito palalabasin ng bahay para hindi makapagperwisyo ng mga tao. Hindi totoo Kung ako tatay nito, ay, doon ka na lang sa sa kwarto, wag ka nang lalabas para hindi ka makaperwisyo ng ibang tao. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Lupit ng Huwag siyang analogy mo. magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Ayan na, galit na. Unless papalitan niya ako dito. So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa Natatawa isip na yung mga niya, reporter, patain niya na yung nasa isip niya. Anong patain? Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan.
Agoy, Auntie Claire, ano nangyari Grabe pa sa'yo dito? Pikon na pikon eh, yung patayin, naging patayin na. Ano ba talaga, te? Ano ba talaga, te? Parang awa mo na. Ano na sinasabi mo, anak ka ng wete? Ulitin natin ha, dun sa part na, oh, ingay na nagtutuligsa. Gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng sabi kasi ni De Erice, I don't think he can afford daw to jail Romualdez. Ibig sabihin, he is giving an opinion. Hindi ibig sabihin tagapagsalita na siya. Nagbibigay siya ng opinion base sa mga nakikita niya na galawan ni Marcos. Opinion yun eh. Kanya yun. Wala kang pakialam dun. Hindi niya sinabing, sabi ni BBM, hindi niya ikukulong. Paano naging spokesperson? Parang awa mo na, Auntie Claire, what is happening to you? Ay nako, what is happening to you? diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Pikon na pikon, no? Nakataas ang kilay, pikon na pikon si Auntie Claire. Grabe, grabe. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Bakit? Ano Dahil ako papalitan lang. niya ako dito? Ako lang ang spokesperson. So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patain? Ano patain? Patayin Patayin? niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Patain! Hayop yan. Patain mo na. Sinabi pa niya, Mm. at sinunggandahan, nitong si Lord. Hindi Lord Byron yan, ha? Linawin ko lang. Una sinabi ni Congressman Edice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Edice, dahil laglagan na yan. Nako. Si Congressman Edice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Bakit? Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Ayun na. Naiiyak na. Mahirap sumagot. Nanginginig na boses niya. Nanginginig na. Nanginginig na boses niya, pambihirang buhay rin. Puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Agoy! Intriga at pamidya. So patungkol kay Ano? Po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil mayroon di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys.
So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, Tingnan nyo na. Nakikita ninyo? Kung pinalalabas? Pinalalabas, kasalanan pa pala nung Maleta Boys. Bakit hindi nakakasuhan si Romualdez? Tama, si Speaker Romualdez. Dahil daw, bumawi yung Maleta Boys, ayan. Na-disappoint daw si Ombudsman. Patay tayo dyan, mga kababayan. May palusot na sila. Ibang level ka talaga, Auntie Claire. Ibang level ka. Kasalanan na ng ibang tao. Alam mo, ang hirap maging asawa nito. Sa totoo lang. Eto, sigurado ako, marami mga kalalakihan dyan na nanonood na makaka-relate sa sinasabi ko. Mahirap magkaroon ng asawa na laging tama, ikaw lagi ang mali. Alam mo yon? Kaya ako gusto ko na lang mabuhay na mag-isa eh. Bakit? Kasi ganyan, sorry to say pero karamihan sa kababaihan, lagi silang tama at ikaw ang laging mali. Uy, Banat Bay, grabe naman controversial statement mo naman na yan. Tanong niyo sa mga mag-aasawa, di ba? Tanong niyo sa mga mag-aasawa, lagi na lang niya, mga kababaihan, lagi sila ang tama. Pag umiyak na yan, patay ka na. Pag yan, nagsisigaw, patay ka na, di ba? Kaya nga meron tayong mga samahan na mga takusa eh. Alam mo yung mga takusa? Alam ko yan. Marami sa mga banateros. Ang tatapang bumanat, pero pag sa asawa, wala na. Banat ba, binabanata, pati mga kasamahan, no? Ganun talaga. Ganun kami sa Banateros eh. Hindi kami papakit-pakit eh. Talagang real talk kami. Pag sinabi na real talk talaga eh. Di ba? Kasi, sa totoo lang, mahirap talaga ang katulad ni Auntie Claire. Kaya, kawawa asawa nito kung meron mang asawa to. Mantakin mo pino-point out na ni Erice kung ano yung problema. Tapos nagsalita na yung presidente. Sabi niya, nalulungkot ako. May padrama-drama pa siya. Nalulungkot ako kasi yung kamag-anak ko makukulong, madidemanda. Hindi pala makukulong, madidemanda. Madidemanda, gumaganyan-ganyan si BBM. Di tuwang-tuwa naman yung mga ulul na palakpak ng palakpak. Tingnan mo na, may ginagawa si BBM. Pero pagdating ng ilang araw, kasalanan kasi ng mga bumaligtad na Marines yan. Wala tuloy tayong mga ebidensya against kay Romualdez. Tingnan nyo na, ano nangyari. Tapos, kung may alam kayo, ba't di nyo ibigay? Ang nagsabi, hindi kami. Ang nagsabi yung nagbabayad sa'yo. Oo, yun na nagsabi, hindi kami. Kung sino yung pinuno nyo, yan ang nagsabi na ipakukulong niya si Romualdez. Tapos ituturo mo sa amin, asan ang ebidensya nyo? Ba't di nyo ibigay sa amin? Okay ka lang. Nasa tamang ulirat ka ba, pre? kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek. Sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget. Pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda. Kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang? Ayaw daw po niyang husgahan okay, yung okay. 2027 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video
So, ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino at hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta. So, tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GA. Tandaan natin, puro ayuda, yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Irice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Irice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay proper? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas, yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. Alam mo, sa totoo lang ha, hindi ko alam kung saan pupulutin to si Auntie Claire pagdating ng panahon. Lahat na inaway niya eh. Lahat na inaaway niya. Basta anyone na umatake sa kanyang amo, talagang aatakihin niya. Alam mo, iba kasi yung yung tunay na trabaho ng spokesperson o yung press officer ay to make things clear. 'Di ba? Ano ibig sabihin nun? Kunwari, may akusasyon tungkol dito sa issue na to. Sasagutin mo ng ito yung facts na ginagawa ng gobyerno tungkol sa idea na tungkol sa kritisismo na sinabi ni Congressman Irice. Ganun sana. Di ba? Hindi. Kesa na ipaliwanag mo kung ano yung ginagawa ni Marcos doon sa sitwasyon, inatake mo lang ng inatake si Irice. Kaya lang, alam mo, sa ibang kabilang banda, hindi naman ako din, hindi rin ako magtataka kung bakit ganun. Sa kabilang banda. Kasi, wala naman kasi ginagawa talaga si Marcos. So, ano i-report mo? Hindi, totoo, di ba? Anong i-report mo kung wala rin naman ginagawa yung tao? Ang re-report mo lang talaga ay puro atake. Puro kabalastugan. Kasi walang ginagawa yung tao eh. Ilang araw na mula doon sa SONA na sinabi niya nakakasuhan si Romualdez o sino man ang unang kinasuhan. Ngayon, sino na naman ang lumalabas? Si Robby na naman at saka si Bongo. Tapos, alam mo yun, parang may leadership funds daw, kuno. Di ba? Na sinasabi nila, sige, sabihin na natin. Bakit nyo aanuhin sila Bongo tsaka sila kesyo humingi ng allocation? Di ba dapat yung leadership ng Senate? Kasi yun ang humingi ng pondo eh. Yung humingi ng pondo para sa Senate, yun ang tanungin ninyo. Hindi eh. Kesyo may allocation daw o meron pang mga may mga hinihingi pa daw na ganito. Alam mo, eto, malungkot man sa kasaysayan ng Pilipinas, sa structure ng Pilipinas, ganyan talaga. At hindi naman po masama yun. Sa katunayan, alam ko, yun, si Bongo humihingi ng budget. Budgetad naman yung Malasakit Center. Kasi ang ganda ng idea ng Malasakit Center noon. Alam mo ba, ang daming natutuwa noon sa Malasakit Center. Hindi na sila lumalapit sa mga opisyal ng gobyerno kasi naandun na. Malasakit Center, lahat na naandun na. Pero nung tinanggalan ng budget,
Siyempre, hihingi si Bongo, lagyan nyo naman ng budget to. But it doesn't mean, pag nanakaw na yun. Ganon din kay Robin, kung meron siyang mga ipaglalabang eskwelahan sa Mindanao, meron siyang, kasi ganon ang ginagawa ng mga senador. Kaya ka nga senador eh. Yung nire-represent mo, ipaglaban mo. Hihingi sila ng budget dito, gawan nyo naman to. Inaano nyo na to. Trabaho nila yun, ipaglaban. Lagyan nyo ng pondo to. Hindi ibig sabihin korupsyon. Sana kung, lagyan yung pondo to, pero daan kayo sa akin, ha? Kailangan, pag may pondo to, meron din ako. Sana kung ganun. Sabi nga ni, sino man nagsabi nun? Si Robin, sana man lang ituloy ninyo. Ibig sabihin, ituloy, hindi lang yung statement lang na basta nabanggit si Robin tsaka si Bongo, grabe na, kurap na. Ituloy nyo yung kwento. Di ba? Hindi ganun yun. Ituloy nyo yung kwento. Ang hirap sa atin eh. Ito, papakita ko sa inyo ngayon yung yung secret candidate. Ito, ngayon ko lang sasabihin to. Secret candidate of Marcos. Alam mo kung sino? Ito. We acknowledge our your life is always at stake whenever things are going badly. And an episode where my father had to hide us from people who wanted to kill our family already at that time. Naks. Grabe naman kayo kung sino nagpaano dyan, nagpa-party. Tingnan nyo naman yung bulaklak nyo. Tapos yung itsura nung nyo, may ulap-ulap pa. Yung welcome. Kulang na lang palitan yung salitang welcome dyan eh. Grabe naman kayo kung sino may naghanda ng nito. Alam mo mga kababayan makinig kayo na mabuti. Meron po kasing nagsabi sa akin. Ito, hindi naman po ito kaila. At talaga namang merong nangyayari. May nagsabi po kasi sa akin na itong si Boying Remulla ang talagang sinabihan, di umano, allegedly, na sige, build up mo sarili mo. Palakasin mo, pagalingin mo, tapos pag eventually wala na talaga mahanap at yung iba mababa, ikaw na ang tumakbong presidente. Ikaw na ang aming ilalagay. Kaya pansinin ninyo, yung isang Remulla, yung kapatid niya, si John B., kahit anong gawin, hindi tumataas. Hindi nga pumapasok sa survey. Pero itong galawan si Ombudsman Remulla, ano ba yung galawan niya? Number 1, talagang siya lang ang dumidiin kay Romualdez. Kasi si Romualdez ang magiging balakid eh. Siya yung may pera, may makinarya para lumaban kay BP Sara Duterte. Although alam natin, kulelat din yan. Pero pagdating sa pera, mamudmud ng pera, ginawa na niyan. Di ba? At laging nananalo yan dahil sa pera. Grabe mamudmud ng pera yan. Pag sa, eto nga mga congressman, parang tanga-tanga, di ba? Dahil kay Romualdez, dahil kay Speaker, baha kami, ganun. Di ba? Hindi. Di ba? Dahil kay Speaker, ganyan-ganyan. Alam nila na malakas talaga ito si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Kaya yan ang talagang pansinin nyo, maligalig itong si Boying Remulla. At pag napakulong niya yan, si Speaker, maniwala kayo sa akin, kahit papaano, tataas ang ratings niyan sa mga pinklawan. Sa mga, mga sumusuporta kay BP Sara Duterte, hindi na magbabago isip niyan. Pero yung sa mga sumusuporta, kasi remember, walang kandidato ang pinklawan. Si Ontiveros, wala yan. Sa totoo lang, si Ontiveros, pinagpipilitan lang niya sarili niya sa mga pink at saka sa dilaw. Pero hindi, kahit pink at dilaw, hindi kumbinsido sa kanya. So anong ibig sabihin? Ang talagang maaari pa na pumasok ay itong si Boying Remulla na kandidato. Pangalawa, hindi nyo ba napapansin? First time in the history of the Philippines, araw-araw nagpe-press con ang ombudsman. Saan ka nakakita ng ganun?
araw-araw nagpe-press con si Boying Remulla. Bakit? Anong meron? Bakit araw-araw? 'Di ba? Doon ka magtataka, araw-araw ho siya nagpe-press con. Siya talaga yung maligalig, lagi na lang. Siya ang bida lagi. From the Tebes, kay Bantag, sino pa ba? Anyone na high profile. Kay Pastor Kibuloy, kay Duterte, laging siya yung bida-bida. Sa lahat, issue. Kaya nga, isa pang maaring dahilan. 'Di ba? Kinasuhan na ng DOJ itong si Vice President Sara Duterte. Oo, pwede niya makulong 'yun, pero makakalaya rin. Pwede rin naman kumandidato pa rin kahit nakakulong. But still, yung optics na nakulong ng ombudsman, si VP Sara Duterte, malaking bagay yun. Kaya talagang feeling ko, by hook o by crook talagang ipupush nila yung pagkakulong ni VP Sara Duterte para sa optics lang. Na, tingnan nyo na, meron talagang grave threat na nangyari, ganyan ang Vice President. Tapos, ako lang ang nakapagpakulong. Di ba? Pansinin nyo yung galawan ni Ombudsman, ha? Ito, kwento lang sa akin ito. Sabi nung may narinig daw na gano'n ang na pinaplano na etong si talaga ang maging kandidato ni BBM. Ano sa tingin nyo? Isulat nyo nga dyan sa baba kung siya ang kandidato ni BBM. Okay? Hanggang dito na lang po muna tayo, mga kababayan, dahil marami pa po tayong gagawin sa araw na to. Magkita-kita po tayo uli sa susunod nating video. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang Pilipinas.